Yung Noli Patuga. Galala kong pareho yan. Hindi naman sila magkasanggan yan eh. Oo, andun ako. Suga na pitay yan eh. Kaya nung bumaba sa hagdan hindi nakataga, bumaksak na eh. Hindi pa tinatatag yung 12 pa. Sikat na yon. Si Noli. Kumuha bata, pumapatay na. Si Ben Ulo. Awak ng alkalde ng araw yun eh, bodyguard. Si Ben Ulo. Kaya tinanong Ben Ulo, talagang malaki ulo. Kaya ko lang nakita, nakasama ko sa juvenile, sandali lang, nag-abot kami. Siyempre, doon din ako dadalhin sa juvenile. Mayroon pa nga namin sinab ng putik eh, ng juvenile eh. Ay, yung juvenile, munti rin yun. Kaya lang, nasa labas lang ng kwan yun. Dahil ang kulungan ng juvenile, puro stelmating. Miski naman may bitay, hindi titino tao eh. Noong araw pa naman may bitay eh. Hindi magawa at ang kasalanan ng tao, bali wala din yun. Hindi nakakatakot ang bitay. Dahil ilalak ng gwardiya yun eh. Ngayon, para hindi gawin mo. Yun ang usapan paglabas. Paglabas natin yung lock. Gawin nyo sa gwardiya. Ba't ba kayo nasadlak sa ganyan? Ay papaano, kung mga kami hirap, may nakausap ka ngayon. Kung gusto mo, sumama ka sa amin. Ano yung ganun-ganon? Yun. Kaya nung mahala ng tatay ko, sabi ng tatay ko, pagka hindi ka tumigil, makukulong ka. Kaya tama sabi ng magulang eh. Pagka sinabi ng magulang, mangyayari. Dahil yung crime does not pay. Walang utang na hindi pinagbayaran. Ang magulang, hindi nagsasabi na hindi maganda para sa iyo. Anak, ang tapang ka ako ng tao. Parang baril yan. Hindi basta inilalabas siya. Huwag ka makipag-away. Hindi na masabi kang duwag. Dahil yung tapang ng tao at saka illegal position, isa yan. Yung bala na illegal position, pagka inilabas mo, gagamitin mo. Ayoko na. Napangdaanan ko na yun. Oo. Kontrolado. Masisira ka sa Panginoon mga pangako mo sa Kanya. May nakailangan talaga tayo magbago. Kapit lang sa Panginoon. Ang Diyos lang ating kaligtasan. Lahat ng biyayang dumarating, galing sa Panginoon yan. Yung taon nagbigay sa iyo, ng katawan tao ang Panginoon. May sisina sa atin, wala nakakita sa Panginoon. Pero tayo lahat naniniwala may Diyos. Diyos ko, pagbigyan niyo ako. Ibig sabihin, pagbigyan niyo pa sa pagkakataon ko kung may nagkasala. Mga storya ng tattoo sa kali. Ito, napatay na ito. Dahil ito umambos, dalawa sila. Dalawa silang napatay, pinatay sa hataw. Dahil doon, pagka umambos ka, kinakailangan babalik ka sa brigada mo. Pag hindi ka nakabalik, ngayon, pag ikay nasa brigada, darating mo ganyan, ilabas ko, hindi lalabas yun. Sir, tawagin nyo si ganun-ganon, doon siya susurrender. Ngayon, pagka ayaw nyo, bibilangan kayo. Sige, titirigasin namin kayo, titirigasin kayo. Ngayon, pagka antigasin na kaya nyo, tatawag ko, sino pa tatawag mo? Tawagin nyo si director, doon susurrender yun. Kaya pagka inakapos sa director, hindi sila mapapalo. Doon na sa opisina, bibitaw yun. Kung hindi director, commander of the guard. Mga gwardiya doon ang panghataway, bat ng softball eh. Mga ba talagang patay ka pag inabot ka. Yung Noli Patuga. Galala kong pareho yan. Hindi naman sila magkasanggan yan eh. Tiga-kuhan yan eh. Si Noli Patuga, tiga-sampalo ko yan. Tiga-pako yan. Bata pa yan. May tsura yan. Oo, andun ako. Suga na pitay yan eh. Kaya nung bumaba sa hagdan hindi nakataga, bumaksak na eh. Hindi pa tinatatag yung 12 pa. Sikat na yon. Si Noli. Kumuha bata, pumapatay na. Mga 12 pa, mga inutil yan. Kilala ko lahat sila eh. Wala, hindi ako nakakilala dun eh. Kaya lang sumikat siya kay Boy Camates. Si Boy Camates, may lamok, walang yan eh. Tumunog lang ang pangalan niya sa mga tao. Pagka nagkaroon ng trouble, nandun siya. Boy Camates na naman daw. Hindi naman ha. Ang isang nagdadala doon ng Bisaya, si Pita. Tinira din na Sputnik yun, hindi lang nadali. Yung nagdadala ng BCJ. Para din si Selo, ganon. Lahat ng gang, meron silang sinusunod na pinakamatanda. Sila mga nagtatag niyan eh. Kaya ako nasabi, kami nadala ng Makinli, kaya kami dinala ng Makinli. Walang tigil na tayo. Kaya hiniwalay kami sa kalaban. Ang pangkat, hindi pwede ihalo sa kalaban. Kayo magpapayan. Nadala kami ng Makinli. Ilan yung kasama namin pinatay doon. Kaya binalik uli kami. Diyan sa Mantulo. 1 taon kami sa Makinli. Primero nga ayaw namin eh. Tinigas pa kami, pumayag lang kami. Isa pa, nagukay kami ng tunnel doon para puga. May kumaliwa. Pinatay rin. Ano sa pangkat, pagka kumaliwa ka, patay ka. Para hindi ka mapatay, antimano umalis ka at saka ka magsumbong. Pero hindi ka na pwede bumalik. Yan ang tinatawag na kumakalawa. Gumagawa ng matalas dito. Isinumbong mo sa gwardiya at hindi ka nakalabas. Patay ka. Yung araw na yun. Kaya kayo ba, pagka kumakalawa, Sir, ilabas nyo muna ako. May sasabihin ako yun. Ilalabas ka nga ng gwardiya. Ano yun? Gumagawa ng matalas. Yun. Sabay safety yun. Lahat ng gamit nyo, kukumpiskahin. Akto eh. Ang bawa, dito gumagawa, dito, pasin dito, ang gwardiya andun. Ikaw naman gwardiya, iisip mo may ginagawa, nagsakasaya na. Naglalagari. Totoo yun. Para ang gwardiya malito.
Kaya nakakabuo. Ganun yun. Kami noon, pagka nagagawaan. Kasi iba naman, may nalo, pagka may nakitang ginagawa, iniisip niya baka siya ang pagaling, kaya kumakaliwa. Nagsusumbong. Oo, natatakot. Hindi kayang dinadaga. Iniisip kasi baka si pagaling. Eh ako naman hindi. Basta ako wala akong naalala kasalanan sa inyo. Misi anong gawin niyo. Oo, kung minsan kami namamatay ng gano'n, lahat kami malungkot. Siyempre, lahat kayo medyo kuhan. Kaya wala kayo iniisip kundi gumante. Gantihan lang yan eh. Pagka hindi kang gumante, wala. Hindi maaaring hindi kang gagante. Yung kabilang pangkat, pinatay kasama nyo, dalawa. Hindi maaaring hindi gagante. Yung kabinding nyo, magmi-meeting kayo. Oh, kailangan titira tayo, gaganti tayo. Eh naman eh, hindi naman obligadong kung sino lang gusto. Marami, ako, sama ako dyan. Oh. Yun, pagkakaumaga, nakahanda na yun. Pati panaksak nun. Eh pagka naman malaking gulo na, hindi na kaya awatin ng gwadya. PC Ranger na pupunta. Sumugong na sirena. Kaya lahat ng panglahat na patalon doon, meron tali dito, nakasinton dito. Eh siyempre, mga karatista yun eh. Eh, ano sipa mong gawin mo? Hindi kakalasawa kami mo yun. Kaya naisipan nilang gano'n ang gawin natin. Sipain man yung ating kamay, nahandun yung matala, sawak din natin. Eh bakit yung mga yung presidente, antimano? Eh mga karatista yan eh. Kaya ko lang nakita, nakasama ko sa juvenile, sandali lang, nag-abot kami. Kaya darang ko yan eh. Siyempre, doon din ako dadalhin sa juvenile. Hindi naman nagtagal, inalis na ng gobyerno yung juvenile. Naging mayroon pa nga namin sinab ng putik eh. Ng juvenile eh. Ay yung juvenile, munti rin yun. Kaya lang, nasa labas lang ng kwan yun. Dahil ang kulungan ng juvenile, puro stilmating. Ilang taon na ako nakakalaya? 50 may gitna. 1975, anong petsa pa ngayon? Isa po naman na lumaya ko. Iniwan ko si Boy Kamatis daw sa loob. No, ako'y malibing, iniwan ko siya. Ewan ko kung ano. Oh, sa Ramon, Sambuanga. 2 taon ako noon. Doon ako nasama sa Gagmay Sputnik. Yung kasama nga namin, napameron eh. Kaya kami binalik eh. Alam doon ng pusina, gaganti kami. Ngayon, para mawala ng ganti, lahat ng Sputnik, ibinalik na Muntinlupa. Ang ikahihirap mo sa loob ng bilibid, nasa sa iyo. Tarbaho, ganun ka lamang. Nasa sa iyo, ikahihirap noon. Hindi meron sa bilibid. Eh, sintik yan. Eh, kung mahirapan sa bilibid, ito ako magpapabalik. Kumari, ibalik uli ako doon. Hindi ako nahirapan. Ang ganda nga ng buhay ko doon. Si Ben Ulo. Awak ng alkalde ng araw yan, bodyguard. Si Ben Ulo. Kaya tinawag Ben Ulo, talagang malaki ulo. Pero ang pangalan niya, tumunog. Nasa laya, pero hindi sa loob. Kaya nung dumating, siyempre, maaaring nandiyan si Ben Ulo. Hindi naman sumasali sa gulo yan eh. Magidilari Bakis, si Eddie Aquino, si Pineda, at saka si Jaime Jose. 3 yan nabitin yan. Nakakasama ko din yun. Mayaman si Jaime Jose eh. Bisaya yan eh. Ayaw ni Magi. Eh paano nga naman ginawa nila? Pinagbubutubad, pinagsasayaw. Pagka ayaw sa mga papasuy na si Kenyo. Hirap inabot ng tao. Ayun ang pinakamayaman doon. Tsaka si Eddie Aquino. Eh miski naman may bitay, hindi titino tao. Noong araw pa naman may bitay eh. Hindi magawa at ang kasalanan ng tao. Bali wala din yun. Hindi nakakatakot ang bitay. Yung malibingan ako dyan. Na ako'y nalabas na, lalo gumanda ang buhay ko dyan. Nasa litrato ko. Mga dalaw ko yun. Kamag-anak ko yun. Lagi ako dinadalaw ng mga yan. Linggo-linggo may dalaw ko nun. Basta sa 15 taong ko, doon ako nakaramdam na bilanggo ko na ako'y nabaptulina. Kastigado ko. Kadinado. Nagtatrabaho kami hanggang doon. Yung tibagan ng bato sa pinikula, totoo yun. Doon komisyon, nagkakaroon ng gulo ron, di ba? Eh, nung kinuna na shoot in the exit, Tony Perere, doon ko nakita si Tony Perere, nagtitibag ng bato. Kunyari, basang-basa nila sila ng pawis, kundi sa gripo lang, ginagano lang, binabasa nila muna. Eh, lang kanulasan kong pinakamahirap na ako nabapto na at kastigado ko, under punishment ako. Oo, kadinado ako, na buwan. Lumalaman ng 3, at saka sa isang tabi, nandun na CR. Malakas ang tubig. Maganda doon. Maayos naman. Maayos din. Eh, siyempre, kayo nakatira, binubunot pa nga namin yung flooring eh. Doon kami nag-iiga, simyento. Kompleto naman kayo sa higaan doon. Sa isang sulukin siya, may tabing naman yung pader. Ang tayo na, hindi naman inuduro, isang bilog na ganun lang. Plat sa simyento. Kaya pagka dumi mo, wala kang makikita na. Lahat ng simento, lolo. Oo, ganun lang kataas sa simyento. Isang ganun kalaking bilog. Pagka pumalit ka, nasa sa iyo yun. Eh, dahil konti pa lang ang bilanggo ng panahon na yan. Oo, kakunti pa. Na ako'y nahandon noon, taon yun, 21,000. 21,000. O hindi kagaya ngayon, di ba? Ultimodo sa kasada, meron si Mr. Mating. Di ba napapanood sa TV? Building 1, Building 2. May kasada yan, 2, steel mating, tapos kasada. May bahay nga doon, oh.
Noon ako nahando, wala yun, malinis yun. Ba, tumatakas talaga. May dalang kumutyon, iahagisin sasabit sa barbwire. Naman, pagka nabuko kang tumatakas, ang spotlight na nakasento sa inyo, masinggan yun. Kaya pagka nakita kayo, titaran kayo ng masinggan doon. Bihira makalusot doon. Okay, bago makulong, ang trabaho ko talaga, puro hold up rod. Wala akong tinarbahong legal, puro illegal. Kaya sabi ng asawa ko, ano ba trabaho mo? Trabaho ko sa bodega, pangkami-kami lagi Hindi ka na pang-araw. Siyempre, magtataka sa ba't lagi kami pera? Bumabali kami, gano'n. Ngayon, tuloy. Dumayo pa nga kami ng Sambuangay. Umuupa kami, apartment, 3 kami. Bawa, medyo mainit na kami, alis na kami doon. Bigla na kami mawala. Sa Baguio, nangupahan din kami. Puro ganun ang trabaho namin. Hanggang sa makahuli kami, marami na kami record. Marami ng reklamo. Kaya kami kinatinira ng habitual recidivist. Ano, Lolo? Pagka sinabi ng habitual recidivist, doble na sintensya mo noon. Pagka sinabi recidivist, habitual delinquent, kung ano yun, doble na sintensya mo noon. Malaki na sintensya mo noon. Ay, Mulgar? Tinarbaho namin yan. Hold upper talaga ako nung araw. 1,000, pinakamalaki na kapapti namin. Mahalaga pera pa noon. Wala pang buong 1,000 noon 20 lang ako noon. Nag-umpisa ako, 19. Ba't ba kayo nasadlak sa ganyan? Ay papaano, kung mga kami hirap sa pangangailangan araw-araw. Siyempre, kailangan mo ng pera. Tumutulong ka sa bukid. May nakausap ka ngayon. Kung gusto mo, sumama ka sa amin. Ano yung ganun-ganon? Yun. Kaya nung mahala ng tatay ko, sabi ng tatay ko, pagka hindi ka tumigil, makukulong ka. Kaya tama sabi ng magulang Pagka sinabi ng magulang, mangyayari. Dahil yung crime does not pay. Walang utang na hindi pinagbayaran. Kaya yung gumawa ng masama, hindi tama. Ito mo, hanggang sa lumaya ako, hindi ako nagkasunto. Hanggang sa ngayon. Wala akong atasang tao. May 5 centimos, babayaran kita. Tala na ako Yun nga, yung riot 1968, Lusuban. Gangin Sputnik, BCJ. May isa nagkakantsawa, napipikon, ganon. Si Aleo Santos sa aming direktor doon. Mabait si Aleo Santos, maluwag Kaya nagkaroon ng showdown. Kung tawag na showdown. Araw-araw yun. Hindi naman kaya ng gwadya. Ang gwadya nanonood na lang. Hindi kaya. Pagka binuksan ng pinto, wala nang magawa gwadya. Agawin sa kanya lock. Dahil ilalak ng gwadya ngayon, para hindi agawin mo. Inausapan paglabas. Paglabas natin yung lock. Gawin nyo sa gwadya. Ang magulang, hindi nagsasabi na hindi maganda para sa iyo. Kaya lang ang bata, masyadong matigas ang ulo. Binabaliwala na sinasabi. Hindi nila inaalaala yung kinabukasan nila. Siyempre, bata pa yun Sabi ko nga sa apo ko, anak, ang tapang ka ako ng tao. Parang baril yan, hindi basta inilalabas siya, huwag ka makipag-away. Hindi na masabi kang duwag. Dahil yung tapang ng tao at saka illegal position, isa yan. Imbala na illegal position, pagka ininabas mo, gagamitin mo. Makukulong ka, illegal Ganon ang tapang ng tao. Gagamitin mo lang ang tapang mo kung hindi mo na maiwasan at kailangan. Doon mo gagamitin yun. Yun. The same yesterday, today and forever. Jesus Christ, the same yesterday, today and forever. Then ako, baptismal ako ng Christian sa puno ko lumaya. Bago pa ako lumaya, nagbago na ako. Hanggang sa ngayon, wala akong nalalamang ginawang kasalanan. May hindi ako nababarangay, may hindi ako namunisipyo. Sa 50 anyos, may hindi wala nagreklamo sa akin. Sabihin, Lolo, naging malapit din kayo sa Panginoon. Talaga. Timbriyaw ni Santo, nagba-Bible study kami. Paano kayo naging malapit sa Panginoon nung nasa loob kayo, Lolo? Ngayon kasi, nung kapanahon na yun, meron nag-mission mga pastor sa mga brigada. Tinuturo kayo, mga salita ng Diyos. Matututo ka ngayon. Susundin mo. Ngayon, pagka namang may panahon ka, magsimba ka sa simbahan nila, linggo. May simbahan din dun Hanggang sa nabaptis ako doon. Nabautismo kayo? Oo, baptismal ako noon. Anong... Forest Square. Sa Lamu, anong araw meron noon. Kaya malaki pinagbago ko Kayo kako, lalo sa panahon na ito, walang kwenta ang tapang ng tao. Basta kayo malapit lang sa Panginoon, tatagal ang buhay niyo, iwasan niyo ang bisyo. Ako wala akong bisyo. Kaya niyo ba pinatatuyan? Yan? Ito? God forgive me. Diyos ko, pagbigyan mo. Saan ka hingi ng todo kundi sa Panginoon, di ba? Diyos ko, pagbigyan niyo ako. Ibig sabihin, pagbigyan niyo pa sa isang pagkakataon ko kung may nagkasala. Ay na ibig sabihin nun. Kaya nilagay, God forgive me.
Lahat ng mga kasalanan natin, pinagsisihan yun. Oo, malaking pagsisisi ko. Pero sa ngayon, nailabas ko na lahat na naisuko ko sa Panginoon. Wala na. Ang mga kabataan na may ipapayo ko sa kanila, magbago na sila. Ano mang ginagawa nila, baguhin nila, alisin na lahat yun. Ngayon, kung hindi kayo kakapit sa Panginoon, hindi nyo maayo. Pero pagka kumapit ka sa Panginoon, mawawala yan, walang hindi mawawala eh. Pagka mahigpit ang kapit mo sa Kanya, lahat ng bisyong yan mawawala sa iyo. Hindi mo nga ako, nung kumapit ako na gusto. Ako, hindi ako nahiya na kulong ako. Dahil yan, pinagbayaran ko lahat. Sa gobyerno, sa kumplena, nagbayad ako sa kanila. Pinagdusahan ko yan. Kaya misina ako makulong, wala kasalanan ako. Dahil pinagbayaran ko na yan eh, pinaghirapan ko yan, pinagtiisan ko. Habang hindi ako nakakabayad. Kaya hanggang sa ngayon, di ako nalalapit ng barangay. Walang nagreklamo sa akin dito. Yun ang iniwasan ko, ayoko. Malaki pinagbago ko talaga. Kaya kung minsan nga mga kasama ko, hindi ka pa ikaw magpare. Ayan, mga ganun salita, huwag kang dapat magalit. Tumawa ka lang, okay lang. Siyempre, nanonood yan eh. Ngayon, kung magagalit ka, wala pa akong Panginoon sa dibdib mo, sa puso mo. Mga ganun salita, yung pinipikong ka, huwag kang magagalit, okay lang yun. Tawa ka lang. Basta kumapit ka sa Panginoon, wala hindi magbabago. Tayo lahat sa Panginoon ang gaganang ating grasya. Kaya lang tayo, ang Diyos, nagkakatawang tao yan. Hindi nga natin nakikita, pero lahat tayo naniniwala. Ang pagka sinasabing nagkakatawang tao, di ba, kung minsan may problema ka, may biglang darating sa iyo. Ano ba problema mo? Kulang kasing ganun. Di ba yung taon yun? O sige, may pera akong konti, bibigyan ka ta. Yun, yun ang kakatawang tao, ang Panginoon. Hindi pesa kayo iba. Hindi ko mo hiningihan to kaga. Dating at dadating ang kinakailangan mo sa Panginoon. Dating at dadating. Tamang oras. Oo, may panahon yun. Doon kayo maniwala, Diyos ko, bigyan niya akong ganon. Dadating yun. Ang kakatawang tao yun eh. Lalo ganyan, nananampalataya ka sa Kanya. Galing. Ako nga, may nananampalataya, naiyak ako eh. Minsan nasa kwarto ako, nagdadasal ako. Lumuluwa ako. Wala na eh, nasa dibdib ko na ang Panginoon eh, sa puso ko. Wala na ito. Hindi lang basta nakatatak. Oo. Ayoko na. Napagdaanan ko na yun eh. Oo. Kontrolado. Masisira ka sa Panginoon, mga pangako mo sa Kanya. May nakailangan talaga tayo magbago. Kapit lang sa Panginoon. Ang Diyos lang ang ating kaligtasan. Lahat ng biyayang dumarating, galing sa Panginoon yan. Kaya lang iba, naiisip nila sa tao galing. Hindi nila alam, yung tao nang bigay sa iyo, ng katawan tao ang Panginoon. May sisina sa atin, wala nakakita sa Panginoon. Pero tayo lahat naniniwala may Diyos. Di ba? Walang hindi naniniwala may Diyos. Bakit hindi? Kumisan nga, iba nga nagigipit. Ano tinatawag? Diyos ko po, ilistas niyo ako. O, tinan mo. Sa tumatawag, sa Panginoon. Diyos ko po, sana huwag ako mauliligtas mo na ako. Tinan mo. Kaya lang tayo, kulang sa Kanya. Kulang sa pananampalataya. Hindi yung kumo, pagilingin mo, hindi agad. Wala yun. Pero tsak na may darating. Basta marunong ka lang mag-antay. Oo, hindi, huwag ka mainip. Darating yan. Minsan narinig ko. Tayo ikaw mga tao, walang tutulong sa atin kundi Panginoon lang. Diyan tayo hihingi ng tulong. Huwag kayong maiinip, hindi yung kada handya ka. Hindi, dadating at dadating yan. Maghintay lang kayo. Ang tao, kaya nakakaganon. Kulang sa pananampalataya eh. Hindi ba sa ibang bansa nagigira, tila madadamay pa tayo, di ba? Eh wala, ang tao talaga eh. Hindi pa nila natatanggap kung ano mangyayari sa buhay nila eh. Basta sila, sige na sige. Kulang lang sila sa pananampalataya. Basta kumapit ka sa Panginoon, magbabago ang buhay mo. Totoo yun. Magbabago. Tama yun. Okay na yun. Okay na yun, Lolo. Sige. Sige ka lang na sige. Sige. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ang imahe nito sapagkat di lang to basta inukit ginuwit o para lang maitatak sa halit ninaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap ng mapanghusgang mga mata masama kaagad pag nakita nila pag meron ka na tato sa Pilipinas ay matik na addict at kriminal ka ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan ganun pa man bilang nagtatato di na dapat yung pagpapatulan.